Si Kuya Chito Dapis. Okay. Ito para saan to? Para saan? Para saan to? Doon. Good evening po. Kumusta po kayo? Parang, kumusta po kayo? Okay. Sino po yung nandito last week? Pakitaas ang kamay. Yan. Okay po. So, ibig sabihin, pakitaas po ng ating mga participants. Yan. Isa. Okay. So, ibig sabihin po yung talk number 1, talk number 2, hindi nyo po na rinig. Okay. Sige po, babalikan po natin ng konti para po maidugtong natin dito sa ating talk ngayong gabi. Okay po. Alam nyo po, ninenervyos ako pag nakatingin kayo sa akin. Para bang ang tanong nyo, gaano kaya katagal itong speaker para gusto na namin umuwi? Ay! Yan. Kagagaling, ay, lakas. Nakakagulat. Mas maganda pang gising. Anyway, sige po, kanina po binasa ni Brother Danny yung ating pong anchor verse, yung this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Lahat po tayo Katoliko? Catholic po lahat? Yan, okay. Para po at least nagkakaunawaan tayo. Sino po yung nagsisimba linggo-linggo? Every Sunday nagsisimba. Parang bihira ang nagsisimba linggo-linggo. Sa inyo po, sino nagsisimba linggo-linggo? O kalahati lang. Hindi yan. Kalahati lang yung taas sa kamay. Okay. Bakit ko po naitanong? Kasi minsan, iniisip natin, at saka na ako magsisimba. Tsaka na ako magsisimba, may lakad kami. Ang tanong po, ang hindi pagsisimba, kasalanang mortal ba o hindi? Kasalanang mortal po o hindi? Dalawa kasi ang kasalanan. Isang kasalanang mortal at isang venial sin at saka isang mortal sin. No? Meron pong isang kasalanan din. Ang tawag naman dito yung sin of omission. Ano yung sin of omission? Po pwede siyang venial, po pwede siyang mortal. Bakit? Kasi yung sin of omission, ito po yung kasalanan na nagagawa natin, hindi natin alam na kasalanan pala. So either nasa venial siya o nasa mortal sin siya. Ngayon po, kaya tinatanong ko, nakalagay doon, repent and believe in the gospel. Magsisi, talikdan ng kasalanan, at maniwala sa mabuting balita. Kaya ko po tinatanong kung mortal o venial ang kasalanan, ang hindi pagsisimba. Ito po ay kasalanang mortal. Pag kasalanang mortal, ano ang dapat gawin? Immediately dapat magkumpisal. Immediately dapat magkumpisal. Bakit ko po sinasabing kasalanang mortal? Hindi lang ako nakapagsimba. Kasalanang mortal na. Bakit po sinasabing kasalanang mortal? Ano po ang unang utos? Yan. Ano po ang unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong lakas. Love thy God with all your hearts, with all your strength, and with all your mind. So yun po ang unang-una.
ang pinakamataas na utos. Ano ang pangalawa? Ano po yung pangalawa? Okay, magle-lesson po tayo. Balik tayo sa lecture. Yung kasalanang mortal, 1 to 10. Ano po yung pangalawa? Ang pangalawa ay huwag kang manunumpa. Thou shalt not use thy God's name in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa anumang bagay na masama. Okay? Ano po yung pangatlo? Ano po yung pangatlo? Ang pangatlo, magsimba kayo tuwing araw ng panglilin. Okay. So, ibig sabihin, yung unang 3 utos ay para sa Diyos. Yung unang 3 utos para sa Diyos. Kailan lang nagpupunta nagsisimula? Yung pang-4, pang-5, pang-6, yun yung utos para sa tao. Okay po? Kaya babalikan natin, repent and believe in the gospel. Ngayon, ang tanong po, sino sa atin ang walang kasalanan? Kanina, naririnig ko si Brother Nolly, nagdadasal kami sa loob. Sabi niya, Diyos ko, patawarin mo po kami. Alam po namin hindi kami karapat-dapat na humarap sa iyo dahil lahat po kami ay makasalanan. Totoo po, lahat tayo makasalanan. Kaya nga ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. Repent and believe in the gospel. Totoo po. Kaya lang ang tanong, bakit ba tayo paulit-ulit na nagkakasala? Naalala ko tuloy yung isang babae, nagpunta siya sa simbahan. Sabi niya, Father, parati na lamang po ako nagkukumpisal. Every Sunday, nagkukumpisal po ako. Makakagawa ako kasalanan, magkukumpisal ako, tapos susunod na linggo, makakagawa na naman ako ng kasalanan, magkukumpisal na naman ako. Pwede po bang hindi na ako magkumpisal? Sabi ng pare, para ka rin lang kumakain ng pagkain. Umaga, tanghali, hapunan. Pwede bang sabihin din sa'yo, pag nagugutom ka, huwag ka lang kumain. Diba? Ganun din, kakain ka. Kaya kailangan din, patuloy at patuloy na nagkukumpisal tayo. Pero sana po, ang pinaka-aim, sabi nga ni Jesus, ito yung ultimate niya na gusto mangyari sa atin. Yung kasalanang mortal, mapunta, miski sa binyal. Yung binyal po, ito yung hindi nakapasok sa 10 utos. Yung bang nagalit ka lang. No? Nagalit ka lang. Pero wala namang ibig sabihin sa iyo, yun po ay pumapasok na sa binyal. So pag binyal sin, kailan ka pwede mangumpisal? Miski po sa katapusan ng taon, pwede yun. Pwedeng once a year, doon ka lamang mangumpisal. Pero pag mortal sin po, immediately, dapat nagkukumpisal tayo. Alam niyo po, yung preparasyon namin ginawa na to, nung nakaraling ko, sabi namin, parang hirap na hirap kami sa, sabi namin, ang dami naming ipinapanalangin nung kami sa panahon ng aming preparasyon, mahigit 20 po ang aming ipinapanalangin. Pero ilan lamang po ang tumugon. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Tumugon po kayo sa panawagan ng Diyos. Sabi nga, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang tumutugon. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Kayo yung pinili ng Diyos na pumarito. Hindi po kayo ang nagpunta rito. Ang Diyos ang nagdala sa inyo papunta rito. Bakit? Anong purpose ng Diyos? Para mapakinggan natin siya. Ano ba yung mensahe ng Diyos para sa atin? Okay? So, balikan po natin. Ano yung talk number 1? Talk number 1. God's love. Okay. God's love. Pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig daw ng Diyos ay lumilikha. God's love creates.
Ang pag-ibig daw ng Diyos ay tumutubos. God's love redeem. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. God's love sustain. No? Nananatili ang pag-ibig daw ng Diyos ay nag-create. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Okay po. Ito po yung talk number 1. Talk number 1. 2,000 years ago, ito na po yung panawagan sa atin ni Jesus. Yung pagbabalik loob. Yeah, sabi niya nga, dumating na ang takdang panahon, talikdan ninyo ang kasalanan, magsisi kayo, at maniwala sa mabuting balita. Ito po yung panawagan 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon po, ito pa rin yung panawagan ng Diyos sa atin. Iniisip siguro natin yung pag sinabi mong creation, God the Father creates, God the Son redeem, God the Holy Spirit sustain. Po ba? Father the Creator, Son the Redeemer, and the Holy Spirit the Paraclete. O yung nagsusustain. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang tawag ng Diyos, kung natatandaan po ninyo sa creation, ang tawag niya, doon sa sinilikha niya, paraiso. Ito yung ginawa niya ang mundo bilang isang paraiso para maging tirahan ng tao. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa unang kasalanan ginawa nila Eva at Adan, dito na nagsimula ang mga paghihirap. Kaya nung malaman ng Ama na nagkasala si Eva at si Adan, anong sabi niya? Pinaalis sila doon sa hardin. Anong sabi sa kanya? Ikaw, babae, ay maghihirap sa pagdadalang tao sa pamamagitan ng panganganak. Sabi niya naman doon sa lalaki, ikaw lalaki, gagapang ka na tulad ng ahas para sa ikabubuhay ninyo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad niya rin. Kaya ganoon ng Diyos. Kaya simula sa lumang tipan, puro nagpadala ng maraming propeta ang Diyos, pero hindi natin iniintindi. No? Patuloy at patuloy nagpapadala ang Diyos. Ang huli niyang pinadala, sino? Bago si Jesus, si Juan Bautista. Ngayon po, ang araw ng Sabado, ang gospel reading ngayon ay tungkol kay John the Baptist na pinapugutan ng ulo ni Herodes. Pinapugutan ng ulo ni Herodes tungkol kay John the Baptist. Bago sabihin ni Jesus itong salitang ito, lumabas na si St. John the Baptist, sabi niya, mula sa ilang, lumabas siya, nakasuot ng damit na mula sa hayop, at ang kanyang pagkain ay balang o pulot-pukyutan. Sinasabi niya, tuwirin ninyo ang inyong dadaanan at tambakan ang mga lambak-lambak na daan. So, preparasyon dahil alam nila padating na si Jesus. Sino si Jesus? Who is Jesus Christ? Ito po yung talk number 2. Who is Jesus Christ? Siguro lahat naman tayo kilala natin si Jesus. Ang tanong, meron ba tayong karanasan tungkol kay Jesus? O baka nai-encounter lang natin siya, naririnig lang natin siya. Pero sino si Jesus? Sino si Jesus? Jesus Christ is the ultimate na pinadala ng Diyos Ama sa atin para tubusin ang ating mga kasalanan. Siya yung kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave it His only begotten Son. No? Hindi para tayo pahirapan, kundi
iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Okay? May apelido ba si Jesus? Ano yung karugtong ng pangalan niya? Jesus Christ. Ano yung Christ? Alam niyo po yung Christ? Yung Christ sa Tagalog ay Misaya. Dati tinanong niya si Pedro, sino raw ako para sa inyo? Anong sabi ni Pedro? Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesayas na magliligtas. So yung Christ, ang ibig sabihin, tagapagligtas. So maliwanag po, hindi niya po apelido yun ha. Yun po ay ang kanyang taguri sa kanya bilang nagliligtas sa atin, the Redeemer. Okay. Kaya sabi naman ni Jesus, sabi niya, di ba, aalis ako sa mundong ito. Pero huwag kayong matakot dahil meron akong iiwan sa inyo na siyang makakasama ninyo at maggagabay sa inyo. Sino yung iniwanan niya? Ang Holy Spirit. So, yun yung first talk number 1 natin at saka talk number 2. God's love and who is Jesus Christ. Ang tanong, tinanong ko kanina, kakilala na natin, nalaman na natin ang pag-ibig ng Diyos, nakilala na natin si Kristo. Pero bakit patuloy at patuloy tayong nagkakasala? Ay. Hindi ko pa pala nagpapakilala. Ang aking pong sister wife, ayun po nasa likod, kaway-kaway ka lang dyan. Yan. Sa ngayon po, kami ang chapter head ng CFC Anabu. Okay. Ayan po, yung pinakilala kanina ng ating team leader, meron po kaming 3 anak. Yung pong lalaki, ayun, yung nasa unahan ko. Tapos nasa likod ng aking sister wife, yung pangalawa, at yung pong pangatlo, yung naka-green. Lahat po sila ngayon may asawa na. Yan po. No? Yan yung aming yan po yung mga asawa nila at saka apo. Yan. Kami po pala ay tinatanong din kasi ng couples, may slide. Sabi niya, saan ba kayo kinasal? Kinasal po kami sa Malate Catholic Church, yung Our Lady of Remedy. Okay? Diyan po, April 9, 1987, alas 6 po kami ng gabi noong kinasal. Yan. Yan, chain or the speaker can choose an image related to the sin vices. So mag-isip po kayo ng lahat ng kasalanan. Yun po, meron ako noon. Kaya hindi ko na linagay dyan. Okay? Hindi ko na po linagay dahil ang dami. Yan. Wala na rin po kami picture na lusaw na ng aming CLP. Nag-CLP po kami 2006, so 20 years na kaming nasa community. Yan. Okay po. Kung may tanong po kayo, gusto nyo maunawaan, pwede po kayo magtanong. No? Para mas maliwanag po yung ating mga pinag-uusapan. Pag hindi ko kayang sagutin, tatawagin ko si Brother Noli. Mas magaling sumagot. Okay po. So, ang ating pong topic, repentance and faith. So, papanoorin po natin ang bidyong ito at dito po nakapaloob yung ating pag-uusapan. Paano ba yan, bro? Pipindutin ko lang. Pipindutin, enter lang siya eh. Parang ito. Yan. Ay. Hindi. Parang enter mo lang yata. Ay, hindi. Balik mo dito.
Hindi. Ito sa parang yan. Ano yung kanyang ano dito? Dito siya eh. Yung pang pinindot ko siya magiging Dapat dapat ng tipi yan eh. Yan ang ginagawa natin sa ano. Pero dapat nagpe-play na. Dali po ah. Yan, parang ito siya. Ito. Yan. dapat may ganun siya. Ayun, dapat ganun siya, di ba? Ayaw niya. Ayan, di ba? A certain man had two sons, and the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods the father's to me." And he divided unto them his living. Para lipat ko sa akin, ano, wala tayong para. And not many days after, Okay. wasted his substance with riotous living. Yung picture na ano, dapat nakikita ko. Yung sound, pwede natin ilagay din. Kaya lang, wala rin siyang saksakan ito. Itong cellphone ni bro. Wala bro, ano? Wala yun. Hindi yan yun. Parang yung cellphone ko yun, wala saksakan. Sige. Paano ko ba siyang ililipat? Ito siya eh. Okay, sige po. Habang inaayos po yung ating sige bro. Hindi sumama. Pakibalik mo na lang. Mamaya na natin i-play pag nailipat. Yung mga bro. Yung password mo rin. Yung kanin, kahit click. Dapat yung ganyan yung nagsiplay. Yan naman na muna. Hindi ko malagay ito, bro. Okay, mamaya na po natin panoorin. Yan muna natin. Yan. Dapat yun. Oh. Kinakalanda kong nagsiplay. Yun, dapat may ganyan ha. Yan. Mayroon dapat ganyan. Yan na. So, Ayan. A certain man had two sons, and the younger of them said to his father, "Father, give me
Ramses. A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Yan. A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Yan. Gumagawa din po ng paraan habang tayo nag-uusap tungkol sa Diyos. Yung demonyo naman, no? Patuloy din gumagawa ng paraan. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. And there, wasting his substance with riots. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. When he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he rose and came up to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him. Put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry.
This my son was said. He is alive again. He was lost and is found. And they began to be married. Now his eldest son was in the field. And as he came, they drew nigh to the house. He heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, thy brother is come. And my father had killed the fatted calf because he had received him safe and sound. And he was angry. And not him. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, no, it is many years, do I say. Now the transgressed I, 10 times like mine, and yet thou never gavest me a king, that I might make men my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living apartments, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive, and is lost, Wow. and is found. Okay. Okay. Alam niyo po yung kwento na yon? Yung kwento tungkol sa alibughang anak o yung prodigal son. Ito po yung kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Yung isa anak ay hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang tatay. Sabi niya, sa tradisyon po ng mga Hudyo, kapag hiningi mo, isang kalapastanganan, kapag hiningi mo ang iyong mana, nabuhay pa ang iyong mga magulang. Ibinibigay lang ang mana kapag namatay na ang magulang. Pero dito, buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung mana niya. Pero dahil sa napakabuti ng kanyang tatay, ibinigay sa kanya. So umalis siya, gusto niya na mabuhay na mag-isa. Umalis siya, nagpasasa, ginastos, yung pera kung saan-saan. Hanggang sa isang araw dumating na wala na siyang pera. At nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon. Kaya kung napansin niyo po yung kanina, kung namasukan siya na nagpapakain ng mga baboy. Dahil sa gutom niya, minsan gusto niya nang kainin pati yung pagkain ng baboy. Kaya doon niya naisip, sabi niya, sa tahanan ng aking ama ay napakaraming katulong. Pinakakain sila at ibinibigay ang lahat ng gusto nila. Kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa inyo. Huwag niyo na akong ituring na anak. Ituring niyo na lang na isa ako sa mga alipin ninyo. Pero anong sabi ng tatay niya? Nung sinalubong siya, ginakap siya at ipinadama kung gaano siya kamahal. Anong sabi ito sa mga katulong? Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Bigyan niyo siya ng singsing at lagyan ng sandalyas. So ibinigay lahat. Ano sabi ng tatay? Narito ang aking anak. Namatay na siya, ngunit muling nabuhay. So diyan po iikot yung ating magiging usapan tungkol sa repentance and faith.
Yan. What is repentance? Ano ba ang repentance? Ito raw po ay galing sa salitang Griego o Greek word na metanoia. Metanoia, ibig sabihin, pagbabago ng isip. Pagbabago ng desisyon sa buhay. Ang repentance daw ay hindi pagsisisi, hindi damdamin. No? Bakit pa ulit-ulit? Dahil po, yung damdamin nagbabago. Tama? Maaaring ngayon nararamdaman mo na nagsisisi ka. Ngayon nararamdaman mo na yung ginawa mo mali. Pero later on, sabi nga, yung kasalanan daw na paulit-ulit na ginagawa, pagdating ng araw, nagiging normal na. Parang simpleng example sa trabaho, di ba? Kumuha ka ng coupon band sa opisina ninyo. Pagkuha mo ng coupon band, pag uwi mo, sabi mo, mali yata yung ginawa ko, kasalanan yon. Naalala mo na kasalanan yung ginawa mo. Pero kinabukasan, kailangan mo ulit ng coupon band, kumuha ka na naman. So hanggang sa paulit-ulit mong ginagawa, yung kasalanan na yon nagiging normal na. So kaya hindi siya, ang pagsisisi, ang repentance, ay hindi damdamin, hindi siya feelings. No? Ano ba yung damdamin? Ang damdamin, it's either physical, nararamdaman mo, or inner feelings. Yung emotion, mental, yun po yung inner feelings ng nararamdaman natin. Tawag dito, yung konsensya natin, di ba? Ano ba yung konsensya? Yung konsensya raw, ito yung nagdidikta sa atin na tama ba o mali. Sinuturo sa atin kung ano yung mali at ano yung tama. Yun po yung konsensya. Pero ang konsensya ay bahagi lamang ng ating pagiging divine. Yung pagiging divine. Ang tao raw ay 99% divine and 1% human. 99% divine and 1% human. Bakit divine? Bakit ganun tayo? Kasi tayo ay nilikha ng Diyos at ang buhay natin ay nanggaling sa Diyos. Ano yung 1%? Ito yung pisikal na putik na kinuha ng Diyos na hinubog na ginawang tao. Pero yung buhay na yon ay nagmula sa Diyos. Kaya 99% divine. Kaya minsan nakukonsensya tayo sa ginagawa natin. Pero sabi nga, pag paulit-ulit mong ginagawa, pati yung konsensya mo, nawawala na. Ang naiiwan na lang sa'yo, nagiging normal na yung ginagawa mo. Kaya ang pagsisisi ay hindi nararamdaman, hindi damdamin. Kung hindi ito ay pagbabago ng isip, pagtalikod sa kasalanan. Balikan po natin yung kwento. Balikan natin yung kwento. Doon sa kwento, naalala niya, di ba? Naalala niya, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming alipin. Binibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ano ang nakita niya rin sa kwento? Ano ang nakita niyo doon sa kwento? Naalala niya yung kabutihan ng kanyang ama. Yung kabutihan ng ama niya. Kaya ano sabi niya, pag nagsisiraw tayo, dapat merong kaakibat na tawag dito, yung pagbabayad puri o yung indulgence, no? Dapat may indulhensya kapalit. Hindi pag nagsisi ka lang. Dapat may indulgence. Ano yung indulgence na ginawa niya? Sabi niya, uuwi ako sa amin
at sasabihin ko sa tatay ko, Tay, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa inyo. Huwag mo na akong ituring na anak. Yun yung kanyang bilang pagsisisi niya. Ang kapalit nun, miski hindi na siya ituring ng kanyang tatay na anak, tatulong na lang siya. Yun yung kanyang ginawa na pagbabayad puri doon sa ginawa niyang kasalanan. Pero bakit siya bumalik? Dahil nga naalala niya yung kabutihan ng kanyang ama. Kaya pagbalik niya, anong ginawa ng tatay niya? Sinalubong siya. Pinagalitan ba siya? Hindi. Ano po ang unang ginawa ng tatay niya? Yinakap siya. Ipinaramdam sa kanya na mahal siya. Ganon din ang Diyos sa atin. Araw-araw sa buhay natin, kadadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga God's love creates. Ang Diyos hindi lang noon lumika. Hanggang ngayon, may nililika ang Diyos sa buhay natin na kabutihan. Bakit tayo nagkakasala? Dahil kinakalimutan natin yung mga kabutihan ng Diyos na itinatanim niya sa puso natin. Hindi natin binibigyang halaga yung biyaya na yun ng Diyos. Kaya patuloy at patuloy tayong nakakagawa ng kasalanan dahil hindi natin binibigyan ng pansin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Anong sinusunod natin? Yung kalooban natin, yung gusto natin. Tingnan niyo po, si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Di ba? Pero nagkasala ba si Jesus bilang tao? Nagkasala ba siya? Hindi. Bakit? Dahil sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama. Doon po sa Garden of Gethsemane, di ba? Doon lang siya nanghumingi ng sa Diyos. Sabi niya, Ama, alisin mo sa akin ang ang sakit ng sarong ito. Ngunit kung ano ang kalooban mo mangyari sa akin. Yung kalooban pa rin ng Diyos ang kanyang sinunod. Yung pagiging obedience niya bilang isang anak, yun yung naglayo sa kanya sa kasalanan. Tayo rin po, kung aalalahanin natin araw-araw ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, mahihiya tayong gumawa ng kasalanan. Mahihiya tayong hindi sundin ang kalooban ng Diyos dahil binibigyan nating halaga yung biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Yun yung dahilan bakit tayo patuloy na nagkakasala. Dahil hindi natin binibigyang halaga yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Binabaliwala natin ito. Ang sinusunod natin, yung ating kalooban. Yan. Sabi ko, di ba, ang pagpapalit ng ng isip, paghingi ng kapatawaran sa kasalanan at ang pagsuko ng buong buo sa Diyos. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and wrongdoing. Kung inaalala natin ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, kakalimutan natin yung ating mga kasalanan. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. 2,000 years ago, di ba, kaya nga ibinigay ng Diyos. Dati-dati nag-uusap ang Ama at ang tao. Nag-uusap ang Diyos at ang tao. Naputol ang usapan at ang ugnayan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Naputol ang ugnayan na yon ng Diyos at ng tao. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak parang siyang magdugtong muli ng tao at sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one can enter the kingdom of the Father except by me. Sa pamamagitan lang ni Jesus, tayo muli na magkakaroon ng ugnayan sa Ama. Kaya 2,000 years ago, ibinigay ng Ama si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan. Ngayon, nakakagawa tayo ng kasalanan, di ba? Pag inisip natin, are we totally saved?
100% ba na save na tayo? Dahil 2,000 years ago, yun ang ginawa ni Jesus. Niligtas niya tayo. Pero patuloy at patuloy. Kaya nga merong sacrament of reconciliation. Bakit? Dahil alam ni Jesus na aalis siya at babalik sa Ama. Kaya nag-iwan siya ng 7 sakramento. Yung mga sakramento na yan ang mga biyaya ng Diyos, daluyan ng biyaya ng Diyos na nagbabalik sa atin sa ugnayan natin sa Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Yung Sacrament of Reconciliation, ano yan? Yan po yung pagkukumpisal. Yung pag nagkukumpisal tayo, di ba? Pag nagkukumpisal tayo, muli, tinatanggal ng Diyos yung ating mga kasalanan. Pero sabi ko nga, sa pagtanggal ng Diyos ng ating kasalanan, dapat meron naman tayong indulgence na ginagawa. Meron tayong ginagawang pagbabayad puri sa nagawa nating kasalanan. Kung nakapanakit tayo, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo bilang kabayaran sa ginawa mong pananakit sa kapwa mo. Hindi dahil pinatawad ka ng Diyos, tapos na. Dapat merong kaakibat na pagpapakasakit, pagbabayad puri doon sa ginawa nating kasalanan. Kaya 2,000 years ago, yes, we are saved, but not totally. Hindi ganap. Kaya nga nag-iwan si Jesus ng sacrament of reconciliation para patuloy at patuloy na tayo ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan. Repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Totally, ang pagbibigay natin kay Jesus, ang siyang magliligtas sa atin. 2 essential characteristics of authentic repentance. Una, honesty, admit our sin, humility, admit that we are weak and we need help. Okay. Honesty. Ano ba ibig sabihin ng honesty? Yung pagsasabi ng katotohanan, pagsasabi ng tapat. Kung inaamin natin sa Diyos ng buong puso yung nagawa nating kasalanan, sabi nga, ang Diyos wala raw memory. Hindi naaalala ng Diyos kung ano ang mga nagawa nating kasalanan. Wala siyang memory tungkol sa kasalanan natin. Ano ang natatandaan ng Diyos? Kung ilang beses tayo lumalapit sa Kanya para bumalik at humingi ng tawad sa Kanya. Yung kasalanan natin, hindi na inaalala ng Diyos. Ang parating nasa isip ng Diyos, ilang beses tayong bumabangon para bumalik sa Kanya. So, true honesty, dito ay yung katotohanan na tayo inaamin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Yan po yung gusto ng Diyos. Yung bukas ang ating puso sa pagsasabi natin ng katotohanan. Pero sabi nga, hindi lang kailangan ng inyong pagiging tapat, kailangan din ng kababaan ng loob. Okay. Ano yung kababaan ng loob? Biyaya ng Diyos. Ang pagiging, ang humility ay isang biyaya ng Diyos. Kaakibat ng 3 kabanal-banalang biyaya ng Diyos. Ano yung mga biyaya ng Diyos na 3? Pananampalataya, pananalig, at pag-ibig. Ngunit ang dakila sa lahat ay ang pag-ibig. So, pananampalataya, pananalig, at pag-ibig. Yan yung 3 biyaya. Hindi natin na nagagawa yan. Nanggagaling yan sa Diyos. So, paano mo ma-attain yan? Sa pamamagitan ng kababaan ng loob. Okay? So, kung nagsisisi tayo, tapat na dapat nating inaamin na nagkasala tayo ng buong kababaang loob. Repentance requires faith. Yan. Ang paghingi ng tawad o ang repentance ay may kaakibat na pananampalataya. Kaya po hindi mapaghihiwalayan. Ang pananampalataya at ang pagsisisi ay parating magkasama. Paano ka mananampalataya kung hindi ka marunong magsisi? Paano ka magsisisi
kung hindi mo alam kung ano ang sinasampalatayanan. Kaya nga, repentance requires faith. What is faith? Okay, dito po sa isang libro, ang sabi, ang pananampalataya ang dapat magbibigay buhay sa ating apostolado. Ang pananampalataya ang nagbibigay buhay sa ating pagiging apostolado. Sa paglilingkod natin sa Diyos, kaya may malalim na pananampalataya. Dahil kung pananampalataya, later on, marami po ang nandirito sa community ang nawala. Bakit? Dahil yung pananampalataya nila hindi ganap. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, ng mga ito ay dumaing, na kanilang pangaral ay naging isang kabiguan. Tunay ang sinasabi ko sa inyo, nung kayo'y may pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, ay mawiwika ninyo sa bundok, lumipat karoon, buhat dito at lilipat, at walang hindi kayo magagawa. Ganun po ang pananampalataya. Kaya si Jesus nagagawa niya lahat ng bagay, di ba? Nung nakasakay sila sa bangka, malakas ang hangin, bumabagyo, takot na takot ang mga apostoles. Bakit sila takot? Dahil sa kaliitan ng kanilang pananampalataya. Samantalang si Jesus, nung time na yon, natutulog pa sa bangka. Dinising siya. Sabi niya, kay liit ang inyong pananampalataya. Anong ginawa ni Jesus? Dahil sabi dito, wala kayong hindi magagawa kung mayroon kayong malaking pananampalataya. Ano sabi ni Jesus? Hangin, tumigil ka. Bagyo, huminto ka. Naging mapayapa ang dagat. Naging mapayapa ang hangin. Bakit? Dahil sa laki ng pananampalataya ni Jesus, kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay. Tayo, sabi nga, miski na sinlaki man lang daw ng butil ng mustasa, magagawa rin natin yung ginagawa ni Jesus. Kaya, repentance requires faith. And what is faith? Yan, sabi ko, grace from God. Biyaya ng Diyos. Ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos. Hindi natin magagawa sa sarili natin yan. Ang biyaya ay nagmumula sa Diyos. Believe in the gospel. Yan. Sino po nagbabasa ng Biblia? May nagbabasa po sa inyo ng Biblia? Alam niyo po kung paano malalaman kung Katoliko o Protestante yung nagbabasa ng Biblia? Alam niyo po? Sino po may Biblia sa inyo sa bahay? Meron po kayong Biblia? Binabasa niyo po? Di ba naka-display lang? No? Nandun lang sa may altar, naka-display. Pinapagpagan lang, tapos nakatayo. Di ba? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Yun yung mga Katoliko. Ewan ko kung bakit. Ang Protestante, buti pa ang Protestante. Ano ang amoy ng Biblia ng Protestante? Alam niyo po? Amoy kilikili. Bakit? Parating nandirito sa kilikili nila. Ipit-ipit nila yun. Kahit saan sila magpunta, dala-dala nila yung Biblia nila. Kaya pag inamoy mo yung Biblia at amoy kilikili, ibig sabihin sa Protestante yun. Pag nakakita ka ng Biblia bago, sa Katoliko yun. Kaya sana po ipitin nyo na rin yung Biblia ninyo para nababasa nyo rin. Okay? Believe in the gospel. Maniwala po tayo sa mabuting balita. Personal acts and decision. Yan po, sabi ko kanina, repentance and faith are inseparable. Hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang pagsisisi. Dahil nga, paano mo malalaman na ikaw ay nagsisisi kung hindi ka naman nananampalataya? At paano ka mananampalataya kung hindi ka naman nagsisisi sa mga nagagawa mong kasalanan? Consequences of repentance and faith. Promise of forgiveness and eternal life.
Yan, kung meron kang malalim na pananampalataya at hiningi mo ng kapatawaran sa Diyos, definitely, yan ay ipagkakaloob sa iyo. Freedom from fear of death. Kanina po, sino nakabasa ng Bible Gospel kanina? May nakabasa po sa inyo ng Bible Gospel? Yung tungkol kay Herodes, yung pagpatay niya kay Juan Bautista. Di ba, hiningi yung ulo ni Juan Bautista at inilagay sa plato. Ayan. Freedom from fear. Pero yung kwento po kanina, yung gospel reading kanina, ay yun ay alaala na lang ni Herodes. Dahil binabalik-balikan siya ng kanyang nagawang kasalanan. Kasi pinatawag niya ulit si Jesus. Nung nandoon si Jesus, gusto niyang malaman. Kasi natatakot siya. Sabi niya, nung pinapatay niya si Herodes, ay si Juan Bautista, akala niya si Jesus ay si Juan Bautista na nabuhay na maguli. Kaya nung humarap sa kanya si Jesus, tinatanong niya si Jesus, anong masasabi mo? Anong ginawa ni Jesus? Ni gaputok hindi siya sumagot. Bakit? Bakit hindi siya sumagot? Dahil alam ni Jesus na gustong malaman ni Herodes kung si Juan Bautista na kanyang pinapatay ay si Jesus. Kaya yung takot ni Herodes na natili. So dumating na sa buhay niya si Juan Bautista. Dumating sa buhay niya si Jesus. Pero hindi niya tinalikuran ang kasalanan. Kaya nandoon siya. Nasa punong-puno pa rin siya ng takot sa kamatayan. The call 2,000 years ago is the same call today. Yung panawagan ng Diyos na magsisi ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ito yung panawagan ni Jesus 2,000 years ago. Ito rin yung panawagan hanggang ngayon. Kailan nyo po naririnig ito? Magsisi ka sa mabuting balita sumampalataya. Pagbahal na araw, yung Wednesday, Ash Wednesday, natatandaan nyo po? Yung isang lay minister, wala dito eh. Yung isang lay minister, pagkatapos magpahid sa parokya, nagpahid siya, tapos inutusan sila ni Father, pumunta kayo sa mga chapel, doon kayo magpahid. Pagpunta niya, nakalimutan niya yung sinabi. Bumalik sa pare, sabi niya, Father, ano na nga po ba yung sasabihin? Magsisi ka sa mabuting balita, sumampalataya. So, pumunta po siya. Pagdating doon, nalimutan niya na naman. Bumalik ulit kay Father. Father, ano na nga po ba yun? Sabi ni Father, nalimutan mo na naman. No? Kaya pagdating doon sa chapel, nung nakapila na yung mga tao, nagpapalagay ng krus, sabi niya, nalimutan mo na naman. Nalimutan mo na naman. Totoo po. Every year. Bakit every year pinapaalala sa atin ng Diyos? Kasi nalilimutan natin yung kabutihan niya. Patuloy at patuloy tayo, yung sarili natin ang binibigyan natin ng importansya, di ba? Pero yung biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin, hindi natin masuklian ng kabutihan. May mga pagkakataon na nakukonsensya ka, pero later on, may pangangailangan ka, anong gagawin mo? Babalik ka na naman sa dati. Magkukumpisal ka, susunod na linggo, magkakasala ka. Bakit? Dahil nga, hindi natin binibigyang pagpapahalaga yung biyaya ng Diyos. Accept the challenge. Experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Tanggapin natin si Jesus. Subukan po natin, simula sa oras na to, kung nakakagawa pa tayo ng mabibigat na kasalanan, lalo-lalo na po, yung napakadali na nagagawa nating kasalanan na mortal. Ano yon? Yung hindi pagsisimba.
Subukan po natin every Sunday magsimba po tayo. At sa simba na yon, sino po ang nakakatagpo natin sa simbahan? Sino ang nakakatagpo natin? Si Jesus. Saan natin nakakatagpo si Jesus? Doon sa banal na hapunan. Okay? Ito yung isang biyaya sa atin na ang katawan, ang kabanal-banal ang katawan ni Jesus, tinatanggap natin sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia. Subukan po natin na maranasan natin ang biyaya, kaligayahan sa buhay ni Jesus. Let it be done to me according to thy word. Sino po ang nagsabi niyan? Sabi ni Maria, bagamat nagugulumihanan siya at hindi niya alam kung anong inuutos sa kanya ng Diyos, pero ang sabi niya, alipin mo ako, mangyari sa akin ayon sa kalooban mo. Ganon din ang sinabi ni Jesus. Kanina, sabi ko, sa hardin ng Getsemani, yan din ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, Ama, tanggal mo sa akin ang saro ng paghihirap na to. Ngunit kung ano ang kalooban mo, mangyari nawa sa akin. Yan. Andiyan na yung kanta. Hindi yung kanta. Yung kanta. Oo, yung binigay ko sa'yo. Okay. Wala. Wala dyan. Wala. Hindi mo na ano? Okay. Yan po, mamaya sa discussion ay pag-grouping, magkakaroon po tayo ng discussion. Yan po yung mga ibabahagi ninyo. Okay, sa ngayon po, inihiling ko na umupo tayo na maayos at ipikit po natin ang ating mga mata. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos na igawad sa atin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, na patuloy na dumaloy sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Mapagmahal na Ama, naririto po ang aming mga kapatid. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Nawa, ang aming pong mga naging ugnayan sa gingbing ito ay magbukas sa kanilang puso, sa kanilang kamalayan, upang magkaroon po ng tunay na pakikipag-ugnay sa inyo. Dinadalangin po namin sila sa iyo, O Lord. Na simula sa araw na ito, patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo po silang gabayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord God, sa mga pagkakataong nalilimutan ka namin, na ang akala namin ay kaya na namin, isinusuko po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Muli po, Lord, igawad mo sa amin ang tunay na pagsisisi. Igawad mo sa amin ang tunay na pag-ibig mo, upang sa bawat pag-ibig at biyaya mo na nararanasan namin, ay talikdan namin ang lahat ng aming mga kamalian. Talikdan namin ang lahat ng hindi dapat sa aming buhay. Sapagkat lubos kaming nananalig, ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos kahapon, ikaw ang Diyos magpakailanman. Amen. Yung pinadala ko sa'yo. Yung sinend ko sa'yo. Oo. Oo. Hindi na. Okay na. Okay po, with that, maraming salamat po. May God be praised. Salamat po.